Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 1, 2025, Monday. Patuloy na nade-develop ang posibleng bagyong mabubuo sa may silangan. May pagbabago sa kilos at galaw nito. Alamin natin ang mga posibleng lugar na dadaanan ng paparating na bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, may dalawang malalakas na sistema ang umiiral sa bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na bumubuo ng ulap at nagpapaulan sa Mindanao. Pangalawa, ang Northeast Monsoon na umiiral sa extreme northern Luzon na siyang dahilan ng malamig na hangin at mga mahihinang ambon sa pinakatuktok ng bansa. Sa kanlurang dulo naman, nasa labas pa rin ng PAR ang Tropical Storm Koto, dating verbena, na halos hindi gumagalaw sa karagatan sa hilagang kanluran ng Kalayaan Island. Kahit wala na sa loob ng PAR, may buntot itong ulap na pwedeng humatak ng pag-ulan sa kalapit na dagat. Para sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa ITCZ. Ang pattern ng ulan dito ay madalas sunod-sunod na buhos, uulan ng mahina, hihinto, tapos biglang iigting. Pinakamataas ang chance sa tanghali hanggang gabi kapag mainit ang umaga at mabilis uminit ang lupa. Kung nakatira sa gilid ng ilog, bantayan ang tubig. Kapag may dalawang sunod na oras na tuloy-tuloy ang buhos, yan ang hudyat na pwedeng tumaas ang level bigla. Sa mga lungsod, lalo na sa low-lying roads, asahan ang mabilis na pamumuo ng baha kapag sumabay ang thunderstorm at malalaking patak. Sa Batanes, maulap na may mahihinang ambon dahil sa northeast monsoon. Hindi malakas ang ulan pero nakakapagpababa ng visibility at dumudulas ang kalsada. Kaya kung lalabas ng maaga, magbaon ng light rain jacket, mas malamig ang simoy sa madaling araw kaya planuhin ang biyahe. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may rain showers o thunderstorm. Galing pa rin yan sa ITCZ. Typical na setup, mainit at maalinsangan sa umaga, tapos iinit palalo bandang tanghali at pagdating ng hapon, babagsak ang ulan na may malalakas na patak, posibleng may kasabay na malakas na hangin sa biglang bugso. Sa Palawan at natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain showers o thunderstorm ang posibleng maranasan. Kapag pumatak, kadalasan malakas pero maikse, kaya importante ang timing ng lakad. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi, dulot ng easterlies at localized thunderstorm. Dito sa Kalakhang, Maynila, mabilis ang pagbaha kapag sabay ang malakas na buhos at high tide. Kaya i-adjust ang biyahe kung maaari, lalo na sa mga underpass at mababang crossing. Normal ang mahanging bugso bago bumuhos. Ngayon nga, nananatili pa din si Tropical Storm Koto, formerly verbena, sa kanlurang bahagi ng bansa, pero ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layo na 480 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan, may maximum sustained winds na nasa 75 kilometers per hour at bugsong hanggang 90 kilometers per hour. At halos stationary ang galaw. Tandaan, kahit nasa labas, may trough o buntot itong nagdadala ng ulap sa Kalayaan Corridor at pwedeng mag-ambag sa mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating karagatan. Para sa wind and coastal water conditions, sa Palawan, light to moderate ang hangin mula southwest hanggang northwest. Light to moderate ang taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang north at slight to moderate din ang alon nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Mindanao, light to moderate mula north hanggang northwest at slight to moderate ang alon na halos kapareho ng taas. Ibig sabihin, sa umaga mas maaliwalas ang window para pumalaot ang mas malalaking bangka, pero magbantay sa hapon dahil mas madalas bumuo ang thunderstorm. Kapag may malapad na pader ng maitim na ulap sa di kalayuan, iwasan ang crossing dahil pwedeng umangat ang alon bigla dahil sa outflow. Ngayon, update tayo sa paparating na sistema mula silangan. Lumabas na ang isang low pressure system sa silangan ng labas ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos pahilagang kanluran. Sa araw ng Thursday, December 4, inaasahang lalakas ang shear line at amihan dahil sa interaksyon na yan, maitutulak pa ibaba ang sistema. Kapag nangyari ito, lilihis ang takbo ng bagyo pakanluran, timog kanluran habang nasa dagat at posibleng mag-intensify hanggang tropical storm o severe tropical storm bago pumasok sa eastern seaboard. Ayon sa forecast simulation, unang maaapektuhan o maglalandfall ang bagyo sa eastern Visayas, susunod na babaybayin ng Kabisayaan at gagalaw pa southern Luzon bago tumawid sa West Philippine Sea.
kahawig sa ruta at pattern ni verbena pero hindi eksaktong kapareho. Manggagaling kasi ito sa mas hilagang posisyon, liliko, patibog kanluran at may tsansang umakyat ulit pahilagang kanluran sa huling bahagi. Hindi pa ito fully developed na bagyo kaya inaasahan ang pagbabago sa track, bilis at lakas habang dumarami ang datos. Sa multi-model view, mas malinaw na ngayon ang ensemble. Karamihan ng members ay pabor sa track patungong Visayas at may subset na tumatama sa Southern Luzon. Pasok din sa confidence cone ng Northern Mindanao kaya hindi pwedeng makampante ang mga probinsyang ito. Kung landfall window ang pag-uusapan, may posibilidad na nasa tropical depression hanggang tropical storm ang lakas bago tumama at hindi din natin inaalis ang posibilidad na mas mataas pa ang kategory kasi medyo may kalayuan pa ang bagyo. At kahit ganun, hindi ito dahilan para maliitin ang papalapit na sistema. Kadalasan, ulan ng mas mabigat na problema kaysa hangin, lalo na kung maraming ilog at sapa ang saturated na mula sa mga nagdaang araw. Ito ang posibleng magiging unang bagyo sa December. Nagtataka ang ilan bakit may bagyo pa rin December na. In history, meron pa rin talagang nabubuong mga bagyo kahit December. At lalo na ngayon na meron pa ring La Nina na umiiral dahilan sa pagbuo ng mas maraming bagyo kaysa normal. At kahit nga mga simpleng thunderstorm, umiiral na shearline, ITCZ ay nagdudulot ng pagbaha dahil mas madami ang bagsak ng ulan kapag merong La Nina na umiiral. Kaya naman hindi lang dapat bagyo ang ating binabantayan, kahit mga simpleng pag-ulan lang ay hindi natin dapat maliitin. Sa kabuuan, ang panahon ngayon ay simple pero maselan. ITCZ ang nagdadala ng ulan sa Mindanao at Silangang Visayas, amihan na nag-aambon sa pinakahilaga at Sikoto kahit nasa labas ay may buntot na pwedeng humatak sa ulap sa Kalayaan at Kanlurang Palawan. Sa kabilang dulo ng mapa, may umuusbong na low pressure system sa Silangan na posibleng magkaroon ng interaksyon sa shearline at amihan paibaba sa Thursday, December 4 at magkaroon ng landfall window sa Eastern Visayas bago dumaan sa Kabisayaan at Southern Luzon. Tapos lalabas sa West Philippine Sea. Hindi pa final ang track at lakas pero sapat na ang senyales para maghanda ng maaga. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.